Ang lindol ay napakamapaminsalang kalamidad at sa sobrang lakas nito, kung ito ay nasa karagatan, ang kasunod ay isang matinding tsunami. Ito ay napatunayan na sa mga nagdaang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ano-ano ang mga pinakamalalakas na lindol na yumanig sa sangkatauhan? Saang lugar ang pinakamalala ang pinsala? 10 pinakamalakas na lindol na naganap sa kasaysayan ng mundo. Yan ang ating aalamin. Pang-10, Simeulue, Indonesia earthquake. Ang lindol sa Simeulue noong 2012 ay isang lindol na may lakas na 8.6 na strike slip na yumanig malapit sa baybayin ng Sumatra, Indonesia noong April 11, 2012. Ito ang pinakamalaking lindol sa loob ng plate na naitala kailanman. May isang lakas ng sandali na 8.6. Ang lindol ay sanhi ng pagkasira ng isang thrust fault na Sunda megathrust na ang hangganan sa plate sa pagitan ng Indo-Australian Plate at Eurasian Plate. Nangyari ang lindol sa isang lalim na 12.2 kilometers or 7.6 miles at nagdulot ito ng malakas na pag-iiba ng galaw ng lupa na naramdaman sa maraming bahagi ng Indonesia at mga kalapit bansang lugar. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga lalawigan ng Aceh, North Sumatra, West Sumatra at Riau sa Indonesia. Kasama dito ang pagguho ng lupa, pagkawala ng kuryente at kontaminasyon ng tubig. Isang lokal na tsunami ay nag-trigger din sa lindol, ngunit ito ay medyo maliit at walang iniulat na pinsala. Pang-10, Assam, Tibet earthquake. Noong ika-15 ng Agosto 1950, nagtala ng malupit na lindol sa rehiyon ng Assam at Tibet sa India. Isang pangyayaring kilala bilang Assam-Tibet earthquake. Tinatayang may sukat na magnitude 8.6. Ito ang isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan. Ang malawakang pinsala nito sa estado ng Assam, kung saan maraming bahay at infrastruktura ang gumuho, ay nagdulot ng malaking epekto sa buhay ng mga tao. Ang epicenter nito ay malapit sa Changpo River sa Tibet. At bagamat nagdulot ito ng pagtaas ng tubig sa ilog, hindi ito nagresulta sa malupit na tsunami. Ang Assam-Tibet earthquake ay naging mahalaga sa larangan ng seismology, nagbibigay daan sa masusing pagsusuri sa mga pagbabago sa geology at naglunsad ng mas malalim na pag-aaral sa mga proseso ng tektonika ng lupa, partikular na sa rehiyon ng Himalayas. Pang-8, Rat Island, Alaska earthquake. Noong Pebrero 4, 1965, isang malakas na lindol ang yumanig sa Rat Islands, Alaska, na may sukat na magnitude 8.7. Matatagpuan malapit sa Aleutian Islands. Ang lindol ay nagresulta sa isang aftershocks, kasama na ang isa na may magnitude na 8.4. Bagamat malalim ang lindol, ito ay nagdulot ng tsunami na nagkaroon ng epekto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mabilis na inilabas ang tsunami warning upang magbigay babala sa mga apektadong komunidad. Bagamat hindi naging sanhi ng malupit na pinsala, nagbibigay ito ng mahalagang aral ukol sa posibilidad ng malakas na lindol at ang potensyal na epekto nito sa mga lugar sa malalayong puok. Pang-7, Ecuador, Colombia earthquake. Ang lindol sa Ecuador, Colombia noong 1906, na kilala rin bilang lindol sa Esmeraldas, ay isang nakapamiminsalang lindol na may lakas na 8.8 na strike slip na yumanig sa baybayin ng Pasipiko sa Timog Amerika noong January 31, 1906. Ang sentro ng lindol ay malapit sa baybayin ng Esmeraldas, Ecuador, at ang pagkasira nito ay nagtaglay ng mahigit 500 kilometers or 311 miles sa ilalim ng zone ng subduction ng Nazca Plate pababa ng South America Plate. Ang malupit na paglaya ng enerhiya ng lindol ay nag-trigger ng isang malakas na tsunami na sumalanta sa buong Pasipiko, umabot sa taas na 5 meters or 16 feet sa baybayin ng Ecuador at Colombia. Ang tsunami ay nagdulot ng pinsala sa mga baybaying komunidad, nagdulot ng malawakang pagkasira at pagkawala ng buhay. Sa Esmeraldas, Ecuador, ang infrastruktura ng lungsod ay lubos na nasira, kung saan may 80% na mga gusali ang bumagsak. Sa Tumaco, Colombia, sumiklab ang nakapamiminsalang sunog dahil sa lindol ay lalo pang nagpahirap sa kalamidad, anupat nakakain ng malaking bahagi ng lungsod. Sa kabila ng agarang pinsala,
Ang lindol sa Ecuador, Colombia noong 1906 ay may malalayong epekto sa rehiyon. Ang seismic na puwersa ng lindol ay nag-trigger ng mga pagguho ng lupa, nagdulot ng malawakang pagkaaksaya ng kuryente at nagkaroon ng kontaminasyon sa tubig. Ang mga naninirahan sa rehiyon na abala sa mga epekto ng lindol ay nadagdagan pa ng hamon sa pamamagitan ng pagkaantala ng mga pangunahing serbisyong pangkalahatan. Pang-anim, Mold Chile Earthquake. Ang lindol sa Mold Chile noong Pebrero 27, 2010 ay isang nakapaminsalang pangyayari na nag-ugat sa isang magnitude 8.8 na lindol sa baybayin ng Mold Region sa Chile. Ito ang isa sa pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan. Ang lindol ay nagkaroon ng malalim na epekto, hindi lamang sa Mold Region, kundi pati na rin sa kalapit bansa at ibang bahagi ng mundo. Ang sentro ng lindol ay malapit sa baybayin ng Mold Region at nagresulta ito sa paglindol ng malawak na lugar. Ang pinsala ay nagtulak sa pagguho ng mga gusali, pagguho ng kalsada, at maging ang pag-iba sa akses ng mundo dahil sa paglindol ng lupa. Ang lindol ay nag-trigger din ng tsunami na nagdulot ng pinsala sa mga baybayin ng Chile at iba pang mga lugar sa Pasipiko. Pang-5, Kamchatka, Russia Earthquake. Ang lindol sa Kamchatka, Russia noong November 4, 1952 ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng seismic activity sa rehiyon. Ang lindol na ito ay may lakas na humigit kumulang 9.0, isang malakas na pagyanig na nagdulot ng malupit na pinsala at nagkaroon ng malalayong epekto sa kalikasan. Ang sentro ng lindol ay nasa malapit sa Kamchatka Peninsula sa Russia, isang lugar na kilala sa bansang aktibong volkanismo. Ang lindol ay nag-ambag sa pag-usbong ng isang tsunami na nagdulot ng pag-urong ng tubig sa baybayin ng Kamchatka sa iba't ibang bahagi ng North Pacific. Ang pinsala sa lupa ay malubha, kasama ang pagguho ng mga gusali at paglubog ng lupa. Bukod dito, ang tsunami ay nagdulot ng pinsalang pampang at baybayin na naging sanhi ng pagguho ng mga istruktura at pagkawala ng buhay. Pang-4, Tohoku, Japan Earthquake. Ang lindol sa Tohoku, Japan noong Marso 11, 2011 ay kilala rin bilang Great East Japan Earthquake o 2011 Tohoku Earthquake. Ito ay isang malakas na lindol na may lakas na 9.1 na yumanig sa baybayin ng northeastern part ng Japan. Ang pangyayaring ito ay nag-ambag sa pag-trigger ng isang malakas na tsunami at nagdulot ng malawakang pinsala sa rehiyon. Ang sentro ng lindol ay malapit sa baybayin ng Honshu, ang pinakamalaking isla sa Japan. Ang kahindik-hindik na lindol ay nagresulta sa pagguho ng mga gusali, kalsada at tulay. Ang pinsalang dala ng tsunami ay nagdulot ng pag-urong ng tubig sa baybayin na nagdulot ng pinsala sa mga komunidad at estruktura sa tabi ng karagatan. Ang lindol sa Tohoku noong 2011 ay may malalim na pangmatagalang epekto, hindi lamang sa Japan, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ito ay nag-trigger ng nuclear crisis sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, isang bahagi ng masamang epekto ng kalamidad. Pangatlo, Sumatra, Indonesia Earthquake. Ang lindol sa Sumatra, Indonesia noong December 26, 2004 ay isa sa pinakamalupit na naitalang lindol sa kasaysayan, kilala bilang 2004 Indian Ocean Earthquake at Tsunami. Ito ay isang magnitude 9.1 to 9.3 na lindol na nangyari malapit sa baybayin ng pulo ng Sumatra. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng isang malakas na tsunami na kumitil sa libu-libong buhay at nagdulot ng malawakang pinsala sa mga coastal na komunidad. Ang sentro ng lindol ay malapit sa subduction zone ng Indian-Australian Plate at Eurasian Plate sa ilalim ng karagatan. Ang paglipat ng mga tectonic plates ay nagdulot ng malakas na pag-uga ng lupa na nagresulta sa paglindol at pagbangon ng malakas na tsunami. Ang tsunami ay bumiyahe sa buong Indian Ocean na nagdulot ng pag-urong ng tubig sa maraming baybayin ng isla. Kasama na sa mga tinamaan ay ang bansang India, Sri Lanka, Thailand at iba pa. Ang pinsala sa mga coastal na lugar ay malupit, kasama ang pagguho ng mga gusali, pagkasira ng mga infrastruktura at malawakang pagkamatay ng mga tao. Pangalawa, Great Alaska Earthquake. Ang Great Alaska Earthquake noong March 27, 1964 ay tinatawag din na Good Friday Earthquake dahil nangyari ito noong Biyernes ng Semana Santa.
Ang lindol na ito ay may lakas na 9.2 na yumanig sa southern coast ng Alaska, USA. Ang sentro ng lindol ay malapit sa Prince William Sound at ito ay nagresulta sa paglipat ng ilalim ng North American Plate sa ilalim ng Pacific Plate. Ang pinsala ng lindol ay malupit, nagdulot ng pag-urong ng lupa, pagkasira ng mga gusali at lindol-triggered tsunamis. Ang lindol ay nagdulot ng ilang mga pag-urong ng lupa sa ilalim ng karagatan na nag-trigger ng malakas na tsunami. Ang tsunami ay nagdulot ng pinsala hindi lamang sa Alaska, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng Pacific Rim, kasama ang Hawaii at Japan. Inulan ng mga pag-alon ang mga baybayin, nagdulot ng pagkasira sa mga coastal na komunidad. At ang una, Valdivia, Chile earthquake. Ang lindol sa Valdivia, Chile noong Mayo 22, 1960 ay kilala bilang pinakamalakas na lindol na naitala sa kasaysayan ng pangmundo. Ito ay may lakas na 9.5 at nag-ugat sa rehiyon ng Valdivia sa southern Chile. Ang pangyayaring ito ay nagresulta sa malawakang pinsala at may malalim na epekto sa rehiyon at sa buong mundo. Ang lindol ay nagdulot ng pag-urong ng lupa, pagguho ng gusali at pagkasira ng infrastruktura sa maraming bahagi ng Chile. Bukod dito, ito rin ang nag-trigger ng malakas na tsunami na sumalanta sa mga baybayin ng Chile, Hawaii, Japan, New Zealand at iba pang bahagi ng Pacific. Ang pinsalang dulot ng tsunami ay nagdulot ng pagkawala ng libu-libong buhay at malawakang pagkasira sa mga coastal na komunidad. Sa usaping lindol sa ating bansa, ano ang hindi mo malilimutan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless.